Kasunod ng pagkamatay ng dalawa nating kababayan sa Kuwait, nanawagan ng isang senador na tigilan na ang pagpapadala ng mga domestic worker doon. Humingi ng isang linggo ang Immigration or Immigrant Workers Department para pag-aralan ang panukala. Ang detalye sa agenda report ni Agatha Gregorio. Total deployment ba ng mga Pinoy domestic workers sa Kuwait ang panawagan ni Senator Raffy Tulfo? Aanhin aniya ang trabaho kung buhay naman ang kapalit nito. There's so many countries who will be more than happy to receive our workers. Singapore, Hong Kong, ang dami na kung saan hindi minamaltrato yung ating mga OFWs. Dito sa Kuwait, paulit-ulit na lang. And yet, para tayong pinagpipilitan natin ang ating mga sarili na i-push sila doon. We feed them to the lions. Nabanggit ni Tulfo ang nangyari sa ilang OFW sa Kuwait, gaya ng pagsunog sa katawan ni Julie B. Ranara noong 2023 at paglagay kay Joanna De Mafeli 2018. Handa raw niyang kausapin ang Pangulo ukol dito. The President is a reasonable man and he will listen. Opo. He knows how to listen when it's time to listen. Mahal ng ating Pangulo ang ating mga OFW. Ayon sa Migrant Workers Department, sa ngayon ay pinapayagan pa ang pagpapadala sa Kuwait ng mga skilled worker at may overseas work experience na. Pero pinagbabawal ang mga first-timer. Sa pagdinig, humingi ng isang linggo ang DMW para tugunan ang panukalang ban. Sinabi rin ni Tulfo dapat may neurological screening para sa mga employer sa Kuwait na nais mag-hire ng OFW. Agree po ako sa inyo. There should be some screening, psychological screening, or a level of determining whether qualified yung employer. At kung dadagdagan ko pa, Mr. Chair, yung briefing na binabanggit ko po, tama kayo. Hindi lamang yan sa side ng ating kababayan. Dapat meron ding pre-employment briefing ang employer. Exactly. Kaya't haharap siya. Bago pa man umalis, haharap siya sa ating labor attaché o migrant workers office. Dagdag ni DMW Secretary Hans Kakdak, sa Singapore ay nagsasagawa na ng spot inspection ng mga lugar na pagtatrabahuhan ng mga domestic worker galing Pilipinas. Pero nasa ilalim ito ng gobyerno ng Singapore. Ayon naman kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, maaaring gamitin ang ban bilang bargaining chip para magkaroon din ng ganitong sistema sa Kuwait. As a diplomat, so alam natin kailangan malakas yung negotiating chip natin bago natin masabi sa Kuwait na i-require namin ng mga citizens nyo dadaan dyan. 2018 na may labor agreement na eh. So they're not interested in adding new stuff. Ayon kay Kakdak, sa kasalukuyan ay ang recruitment agency ang may responsibilidad na imbestigahan ang employer sa ibang bansa. Para sa agenda, Agatha Gregorio, Bilyonaryo News Channel.